Mukhang lalo pang lalakas ang San Miguel Beer dito sa binabalak daw nilang trade na gagawin. At ito ay malamang pagkatapos nitong Governor's Cup itutuloy. Kasi habang na ongoing itong Governor's Cup, hindi gagawa siguro ng trade ang SMB. Malamang pagkatapos na nitong conference, regardless kung ano maging resulta, kung mag-champion man ng Beermen o hindi. At ang tinutukoy natin dito ay malamang yung pag-trade dito kay Mowala Tautua. Napansin ba ninyo hindi na ginagamit ng San Miguel Beer itong si Tautua? At ang ginagamit nila ngayon ay si Rodney Brondial at si Vic Manuel. Ayon dito sa mga official statement ng SMB, meron daw back spasm sa itong si Tautua kaya hindi naglalaro. Pero alam naman ng mga insiders na kapag ang isang player usually ay hindi naglalaro ng matagal, ibig niya sabihin ay ayaw na itong gamitin dahil baka ma-injure bago ma-trade. At ito si Tautuang matagal nang napapabalita na baka i-trade ng San Miguel Beer dahil very inconsistent yung kanyang performance. Nakita naman natin, kaya nga binababad madalas si Junmar Fajardo dahil ito si Tautua pag nandun sa loob ng court ay hindi masyadong nakatutulong sa opensa o sa depensa. At ang balita ay baka ito i-trade dito sa Northport Batangier kapalit ni William Navarro o kaya ni Cade Flores. Actually, si Jeron Teng napapabalita din na baka ma-trade para dito kay William Navarro. Pero maliwanag dito parang si Navarro talaga ang tinatarget na makuha ng SMB at ang tanong na lamang ay kung ano pa ba ang pwede nilang magawa at makuha ang ibang players. Kaya abangan na lang natin ang magiging resulta nito. Kung sakasakaling makuha ng San Miguel ito si William Navarro, iyan ang magiging maganda na power forward backup center nila kung sakasakali. Kaya ito siguro ang balak ng San Miguel Beer talaga ngayon, lalo na at kung sila ay magkakaroon ng tinatawag na pagkuha ng mas batang mga players, lalong lalakas itong line-up ni Coach George Gallant. Matindi ang sinabi ni Coach Yeng Yao nung matalo sila dito sa Magnolia Chicken Templados at ayon sa kanya ay yun daw nangyari dito kay Aaron Fuller ay sinadya nitong si Ian Sanggalang. Kung inyong hindi napanood yung laro ay natamaan yung mata, yung kaliwang mata nitong si Aaron Fuller ni Ian Sanggalang noong nag-a-attempt itong tumira. At dahil dito napilitang lumabas ng game si Aaron Fuller at hindi na nakabalik. At ang balita ngayon mukhang malabo na raw na makalaro itong si Aaron Fuller. Hindi lang sa game 3 kundi baka sa buong serye na ito. At dahil dyan masasabi natin na medyo malaki ang magiging epekto nito at nung pinanood ni Coach Yeng Yao yung replay, sinabi niya na sinadya ito ni Sanggalang dahil hindi kaya ng Magnolian talunin ang rain or shine. Kaya nag-resort na lang sa ganitong mga taktika. Wala pang comment ang Magnolia dito, pero ayon naman dito sa observation ng mga fans, well, hati sila eh. Sa tingin ng iba, hindi sinasadya. Sabi ng iba naman, intentional. Pero ang sinabi ni Coach Yeng Yao, dapat daw itong reviewin ng PBA. Yan ngayon ang aabangan natin kung ano magiging resulta nito. Pero kung sa rain or shine Elasto Painters at hindi makapaglaro si Aaron Fuller, napakalaking dagok niyan. Alam natin kung ano ang nagagawa ni Aaron Fuller para dito sa rain or shine. Siya nagko-control ng mga rebounds nila at tumutulong sa puntos. At kung magpapalit ng import ng rain or shine, napakalaking bagay niyan. Kaya masasabi natin na ito talaga ay very unfortunate yung nangyari na to dahil number 1 seed ang rain or shine sa grupo nila. At nakadidismaya kung ganito nga ang maging sitwasyon. Kaya abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta at hopefully makarecover si Aaron Fuller para makapaglaro siya dito sa Game 3 dahil napaka-importante nito. At sayang naman kung mapilitang mag-All Filipino o magpalit ng import ng rain or shine dahil sa ganitong klaseng insidente. So abangan natin kung ano susunod na mangyayari. Masasabi ngayon ng mga maraming fans na itong Barangay Ginebra ay talagang mukhang kayang-kayang talunin itong Meralco Bots dahil yun daw laro nito si Allen Durham ay parang hindi na katulad nung dati. Kung ikukumpara natin si Justin Brownlee, sabi nga nila si Justin Brownlee habang tumatanda lalong gumaganda at nagiging matindi yung performance niya. Pero ito si Durham ay parang hindi na katulad nung dati. So papalitan nga kaya ng Meralco ito si Durham dahil hindi niya kaya ang Ginebra. Well, sa totoo lang, hindi lang naman si Durham ang pwede nating masisi kung bakit parang nagdo-dominate pa rin ang Ginebra dito sa Game 1. Kung titignan natin, parang mula umpisa hanggang huli lamang talaga Ginebra doon. Although nag-threaten itong Meralco na humabol noong third quarter. Sa tingin ko hindi lang yung si Durham ang issue, kung hindi, maski yung mga locals nila. Nakita naman natin na iilang players lang nakapag-contribute at yung bench players ng Meralco
halos walang naiambag. Samantala, ang ganda ng taktika na ginawa ni Coach Timko na nilagay niya si RJ Abarrientos bilang additional firepower mula doon sa bench. Plus itong si Ralph Kun nakita natin nag-contribute din. Nakatulong si Jody Vance kahit na 2 points lang ang na-score niya. Ang maganda dito, nabigyan niya ng 5 to 6 minutes na pahinga si Japet Aguilar. At ibig niya sabihin, hindi pagod si Japet pagdating ng 4th quarter. Yan ang importanteng adjustment ni Coach Timko. Ngayon, nandito na yan kay Coach Nenad Vucinic at kay Luigi Trillo kung paano sila mag-a-adjust para dito sa susunod na game. Dahil hindi sila pwedeng matalo dito. Kapag na 0-2 ang Meralco, wawalisin na yan ng Hinebra. Kaya abangan natin. Ngayon, kumpara doon sa balita, kung papalitan na ito si Durham, sa tingin ko hindi yan kayang gawin ng Meralco ngayon. Dahil every other day ang laro. Kaya sa tingin ko, mag-i-stick sila kay Durham. Pero abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta nito. Nakatabla itong NLEX Road Warriors dito sa TNT Tropang Giga at naging dikit na naging 1-1 na yung kanilang serye. Solid pa rin yung number ni RHJ pero this time naging steady itong NLEX Road Warriors noong bandang huli at nakakuha sila ng solid contributions doon sa iba't iba nilang players. Kaya masasabi natin na hindi magiging pushover itong NLEX Road Warriors at talagang lalaban sila hanggang huli. Kaya magiging importante yung Game 3 dito. Dahil kung sino manalo dyan ay isang panalo na lang ay matatapos na ang serye na ito. Yan ang aabangan natin. Samantala, sinabi ni Coach Chong Wichiko na ang naging importante dito sa kanila ay yung kanilang depensa. At least nagkaroon sila ng oportunidad na manalo dito kontra sa TNT at nabawasan nila yung kanilang turnovers. Sa panig naman ng TNT, alam natin na malakas talaga yung lineup nila. At kahit na natalo sila dito sa Game 2, sa paniwala pa rin ng karamihan, sila ang magkakaroon ng sabihin natin mas magandang tsansa na manalo dito sa serye na yan. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Pero sa tingin ng karamihan, mukhang itong si Ronde Hollis Jefferson pa rin ang magiging susi dito sa laro ng TNT Tropang Giga. At syempre, nasa NLEX Road Warriors na yan kung paano siya mapipigilan. Kung hindi mapipigilan ng NLEX yan, malaki chance talaga ng TNT na manalo dito. Pero kinakailangan ko ikaw naman ng NLEX ay magawan mo ng paraan kung hindi naman si Ronde ang mapigilan mo, at least yung mga teammates niya. Dahil magiging very important syempre yung susunod na game. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Dahil yung mananalo dito, malamang makakalaban ay either itong Rain or Shine or Magnolia. At mukhang Magnolia ang makalalamang ngayon dahil nagka-injury nga itong si Aaron Fuller. Kaya ito ang magiging sitwasyon ngayon dito kung ano ang magiging performance ng NLEX. Shout out kay Joseph Pineda. Binabati din natin si RG Bueno at Dalina family. Pati na rin si Jonel Alagon at si Lino Valles family. Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Si Junjun Angie, Patpat at Piboy Matas. Si Andrea, Alexis at Mitch Bagares. Lolito Kakayon, Michael D. Si Katsakino Dukusin, Jervin Chris. Anthony Alon family, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Malyari Mascarinas, si Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.